Nagsisimula ang kwento kay Chan, isang milyonaryong CEO at ang kanyang asawang si Yulon na nagtatalo. Si Chan ay isang sobrang possessive na tao at pinaalalahanan niya si Yulon na nagpakasal siya rito dahil sa mga banta ng kanyang lolo. Dito isiniwalat na si Chan, ilang taon na ang nakalipas, ay nagkaroon ng romantikong relasyon sa kalahating kapatid ni Yulon, si Yi, at inaakusahan niya si Yulon na sinadya ang lahat upang pilitin siyang magpakasal dito. Kung hindi dahil sa plano ni Yulon, masaya sana siyang kasal kay Yi. Nalaman na matagal ng mahal ni Yulon si Chan mula pa noong bata pa siya. Ngunit ngayon, pagod na siya sa emosyonal at pisikal na pang-aabuso ni Chan at humiling ng diborsyo. Sa kabilang banda, ikinatuwa itong niya dahil plano niyang makasama si Yi pagkatapos ng kanilang diborsyo. Ang walang katapusang pagtatalo sa pagitan ni Chan at Yulon ay nagdudulot ng tensyon na puno ng sama ng loob at hindi natutugunang damdamin, kung saan ang kanilang mga desisyon ay apektado ng kanilang nakaraan at hindi natutupad na mga hangarin. Bagamat mahal pa rin ni Yulon si Chan, nagdesisyon siyang unahin ang kanyang emosyonal na kalagayan at magsimula ng bagong yugto sa kanyang buhay. Samantala, si Chan ay nakakulong sa kanyang paghahanap ng tinatawag niyang kaligayahan, na hindi niya namamalayang sinasaktan niya si Yulon sa proseso. Pinag-uusapan ni Yulon ang kanilang kasal sa isang kaibigan. Sa kanilang usapan, nalaman na naniniwala si Chan na si Yulon ang nagplano ng isang insidente sa hotel 2 taon na ang nakalipas. Sa insidenteng iyon, ang mag-asawa ay hinarap ng mga reporter na nagtanong kung magpapakasal na sila dahil nagpalipas sila ng gabi ng magkasama. Napilitang sumagot si Chan ng oo upang maprotektahan ang reputasyon ng kanyang pamilya. Dahil dito, palagi niyang inaakusahan si Yulon ng pagmamanipula para magpakasal siya dito. Nang bumisita si Yulon sa bahay ng kanyang mga magulang, natuklasan niya ang katotohanan. Lumalabas na si Yi ang nagplano ng bitag sa hotel kasama ang mga reporter upang makuha ang bahagi ng mga ari-arian ng kanilang yumaong ina mula sa kanyang testamento. Ngayon, gusto ni Yi na sirain ang kasal ni Chan at Yulon. Nanlumo si Yulon sa nalaman, hindi inaasahan na ang sariling pamilya niya ang sisira sa kanyang buhay. Sa sobrang gulat, pumunta si Yulon sa rooftop ng isang gusali. Ang lalaking mahal niya ay hindi siya pinapahalagahan, at ang kanyang pamilya ay nagsasabuatan laban sa kanya. Nagtanong siya sa sarili kung may halaga pa ba ang kanyang buhay. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Chan na nagtatanong tungkol sa mga papeles ng diborsyo. Sa pagkarinig ng boses niya, nagdesisyon siyang hindi na ituloy ang diborsyo at nangakong maghiganti kay Yi. Hindi niya hahayaan na maagaw ni Yi ang kanyang asawa. Ang bagong twist na ito ay nagdala ng mas malalim na emosyonal na tunggalian at power struggle sa loob ng pamilya. Ang pagtataksil ni Yi ay nagdagdag ng lalim sa kwento. Pinabago si Yulon mula sa isang asawang laging naghihirap patungo sa isang determinadong tao na handang lumaban. Pagkatapos, nakatanggap si Chan ng tawag mula kay Yi na iniimbitahan siyang maghapunan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ngunit si Yi ay nagpadala rin ng mensahe kay Yulon upang dumating sa parehong lugar. Dumating si Yulon at nakita ang kanyang asawa at si Yi na magkasamang naghahapunan sa isang romantikong tagpo. Sa sobrang galit, sinabihan niya si Yi dapat itong mahiya dahil alam na niya ang tungkol sa pagnanakaw ni Yi ng kanyang mga ari-arian. Sumigaw siya at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Yi na sinadya niyang anyayahan si Yulon upang pukawin ang galit nito. Hiniling ni Chan kay Yulon na humingi ng tawad, ngunit nang tumanggi siya, kinaladkad siya ni Chan palabas at isinakay sa kotse. Ang kanilang tensyon ay umabot sa sukdulan. Habang nasa kotse, nagpanik si Yulon, iniisip na baka aksidenteng mabangga sila. Ngunit biglang huminto si Chan at sinimulan siyang halikan ng sapilitan. Galit na sinabi ni Yulon na dapat na siyang makipagrelasyon kay Yi kaysa saktan siya. Biglang nakatanggap ng tawag si Chan at iniwan si Yulon sa labas ng kotse. Nagmadali siya papunta sa ospital kung saan nalaman niyang si Yi ay bumalik sa kanilang bahay ng umiiyak, nagkulong sa kwarto at nawala ng malay. Sinabi ng ama ni Yi na siya ring ama ni Yulon na hindi dapat masyadong maging mahigpit si Chan kay Yi dahil minsan na itong muntik mawala ng buhay upang iligtas siya noong nagkaroon ng lindol. Habang nagpapatuloy ang kwento, natuklasan ni Yulon na siya ay buntis. Sa isang sandali, naisip niyang palakihin ang bata ng mag-isa. Ngunit dahil lumaki siya sa isang kapaligirang walang pagmamahal ng pamilya, ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang parehong sitwasyon.
Nagplano siya ng paraan upang sabihin kay Chan ang magandang balita. Gayunpaman, nang tawagan niya si Chan, sinabi nito na nasa ospital siya. Alam ni Yulon na nagsisinungaling si Chan upang kunin ang kanyang atensyon. Ilang sandali pa, umuwi si Chan, ngunit sinabi lamang na nagbalik siya upang magpalit ng damit. Sinabi ni Yulon na may mahalaga siyang balita, ngunit hindi ito pinansin ni Chan. Nakiusap siya na manatili si Chan dahil napakahalaga ng balitang iyon, ngunit si Chan, na handa nang umalis, ay tumanggi. Ang sandaling ito ay naging mahalaga sa buhay ni Yulon, na nag-udyok sa kanya upang magdesisyon tungkol sa kanyang hinaharap, magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak o patuloy na ipaglaban ang atensyon ni Chan. Nagpunta si Yulon sa ospital at nagkataong nakasalubong ang doktor na si Dan, na matagal nang may lihim na pagmamahal sa kanya. Mabilis niyang sinabi kay Dan na kukontakin niya ito. Kalaunan, nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Chan, kung saan naroon ang kanyang ama at madrasta. Sinabi niya kay Chan na umuwi dahil marami namang tao na nag-aalaga kay Yi. Ngunit tumanggi si Chan at muling sinabi na balak niyang pakasalan si Yi pagkatapos ng kanilang diborsyo. Sa sobrang pagkasuya, sinabi ni Yulon na si Yi ay nagkukunwari lamang. Bigla siyang sinampal ng kanyang ama na sinabing hindi niya kinikilala si Yulon bilang anak. Napagtanto ni Yulon na ang kanyang sariling pamilya ay kalaban niya. Isiniwalat niya kay Chan ang katotohanan ng kanyang pamilya ang may pakana ng iskandalo 2 taon na ang nakalipas. Lumabas na ang biological na ina ni Yulon ay alam ang pagmamahal niya kay Chan. Kaya bago ito pumanaw, iniwan nito sa kanyang testamento na kung mananatili silang kasal ni Chan ng 2 taon, ang lahat ng ari-ariya ng ina ay automatikong mapupunta kay Yulon. Inakala ng ina na sa loob ng 2 taon, magkakaroon sila ng anak. Kaya't hindi sila maghihiwalay. Ngunit walang nangyari sa planong ito dahil inibig ni Chan si Yi. Dahil dito, pinlano ni na Yi at ng madrasta ni Yulon ang bitag sa hotel upang pilitin si Chan na magpakasal kay Yulon. Ngayon, matapos ang 2 taon ng kanilang kasal, naipasa na ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Yi. Sa ganitong paraan, halos lahat ng yaman ni Yulon ay napunta kay Yi, habang si Yulon ay naiwan na walang-wala. Ang eksenang ito ay nagpapakita kung gaano ka mapagsamantala at ambisyosa si Yi, handang ipagkanulo ang sariling kalahating kapatid upang makamit ang kapangyarihan at kayamanan. Ang kakayahan niyang manipulahin si Chan upang magamit sa sariling kapakinabangan ay nagpapakita ng kanyang malamig at walang pusong kalikasan. Sa wakas, nalaman ni Chan ang mapait na katotohanan tungkol kay Yi, ang babaeng mahal niya, at kung paano siya niloko ng kanyang madrasta. Biglang dumugo si Yulon, at nang tanungin siya ni Chan kung anong nangyayari, hinawakan niya ang kanyang tiyan sa sakit. Agad siyang dinala ni Dan sa emergency room. Alam ni Dan ang masalimuot na relasyon ni Chan at Yulon. Sinabi niya kay Chan na ang pananatili ni Yulon sa tabi nito ay maaring maglagay sa kanya sa panganib. Lumala ang kondisyon ni Yulon at kailangan niyang sumailalim sa operasyon. Bago mawala ng malay, sinabi ni Yulon kay Dan na iligtas ang kanyang sanggol. Habang ginagamot si Yulon, inisip ni Chan ang kanyang mga kamay na natatakpan ng dugo. Ang bigat ng sitwasyon ay maaring magtulak kay Yulon na magdesisyon ng malaki tungkol sa kanyang hinaharap, habang si Chan naman ay maaring magbago at subukang magbago para sa kanya. Ngunit posible rin na mas lalo nitong palalimin ang lamat sa papagitan nila. Ilang sandali, tinawag si Chan upang pumirma ng mga dokumento at ipinaalam na kailangan ni Yulon ng transfusion. Ang kanyang dugo ay napakabihira, ngunit agad siyang pumirma at sinabi na handa siyang gawin ang lahat upang mailigtas si Yulon. Tumating ang ina ni Yi, ngunit sawang-sawa na si Chan sa kanilang mga kasinungalingan. Nangako siyang gaganti para sa panloloko nila sa kanya. Biglang dumating si Yi na sinabing pareho sila ni Yulon ng uri ng dugo. Handa siyang magbigay ng dugo, ngunit may kondisyon, kailangang magdiborsyo si Chan at magpakasal sa kanya. Sa desperasyon, pumayag si Chan. Nagising si Yulon, ngunit sinabihan siya ni Yi na hindi nila nailigtas ang kanyang sanggol na ikinalungkot ni Yulon. Dumating si Dan at hinarap si Yi, sinabing kasinungalingan ang sinabi nito. Sa katunayan, kambal ang dinadala ni Yulon, ngunit isa lamang ang nailigtas. Sinabi ni Yulon kay Dan na ilayo siya sa kanyang malupit na pamilya. Ayaw niyang manatili sa parehong lugar kasama sila. Nangako si Dan na dadalhin siya sa malayo. Ang twist na ito sa kwento ay nagpapakita ng tibay ni Yulon.
Ang kanyang kagustuhang mabuhay at protektahan ang kanyang anak ay nagiging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang desisyon na umalis ay nagmumungkahi ng isang bagong simula, malayo sa kontrol at manipulasyon na sumira sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, kumuha si Chan ng isang team upang hanapin si Yulon dahil nawala ito nang hindi nagpaalam. Nagsimula niyang maramdaman ang kawalan nito at naalala niya ang paraan kung paano siya magluto. Lumipas ang 2 taon, binisita ni Chan ang bahay ng kanyang lolo upang i-update ito tungkol sa estado ng kumpanya. Tinanong ng lolo kung ano ang plano ni Chan ngayon na matagal na siyang diborsyado. Sinabi ni Chan na kaya niyang pamahalaan ang sarili niyang buhay. Ngunit sinabi ng lolo na bumagsak ang halaga ng mga shares ng kumpanya mula nang magdiborsyo ito. Nag-aalala rin ng lolo dahil wala pa siyang anak at walang direktang tagapagmana ng pamilya. Ngunit hindi ito mahalaga kay Chan. Mas interesado siyang hanapin si Yulon at nagpaalam sa lolo na hahanapin niya ang solusyon. Naalala ni Chan ang isang hardin na madalas puntahan ni Yulon kung saan naroon ang mga abo ng kanyang ina. Sa kanyang pagdating, natagpuan niya ang isang kahon na puno ng mga sulat. Ang mga sulat ay sinulat ni Yulon para sa kanyang ina tuwing buwan, kahit na pagkatapos ng pagkamatay nito. Sa mga sulat, ikinuwento ni Yulon kung paano siya na in love kay Chan. Pinanggit din niya ang tungkol sa lindol kung saan iniligtas niya si Chan mula sa mga gumuhong estruktura. Ngunit nang magising si Chan sa ospital, napaniwala siya ni Yi at ng madrasta ni Yulon na si Yi ang nagligtas sa kanya. Dahil dito, nagsimula silang mag-date. Matinding pagsisisi ang naramdaman ni Chan sa lahat ng kasamaan na ginawa niya kay Yulon. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na gamitin ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang mahanap ito. Ang mga nilalaman ng mga sulat ay naglantad ng katotohanan sa likod ng mga panlilinlang ni Yi at ng kanyang madrasta, na nagpilit kay Chan na harapin ang kanyang nakaraan at mga pagkakamali, isang bagay na maaring magbago sa hinaharap ng kanilang relasyon. Matapos ang mahabang paghanap, natuklasan ng kanyang kaibigan na si Yulon at si Dan ay lumipat sa ibang bansa at nagpalit ng pagkakakilanlan. Sa kanyang pagkabigla, nalaman din niya na may anak na si Yulon, isang 2 taong gulang na bata. Ngunit sa isang ulat ng balita, nabanggit na namatay si Yulon at ang kanyang anak sa isang aksidente sa sasakyan. Lubos na nalungkot si Chan at pumunta sa lugar upang magpaalam sa kanila. Ngunit biglang lumitaw si Yulon kasama ang bata. Hinarap ni Chan si Yulon, tinanong kung bakit ito umalis nang walang paalam. Hiniling ni Dan na tigilan ni Chan ang panggugulo kay Yulon at sinabing dapat itong mahiya sa lahat ng kasamaan na ginawa nito. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo at nasuntok ni Dan si Chan. Iniwang nakahiga ito sa lupa. Hindi sumuko si Chan, muli niyang nilapitan si Yulon at nakiusap para sa isa pang pagkakataon. Bagamat patuloy na tinanggihan ni Yulon ang kanyang mga pakiusap, sinabi ni Chan na nagbago na siya at handa na siyang protektahan. Dahil mahal pa rin ni Yulon si Chan, sa wakas ay pumayag ito. Samantala, nalaman ni Yi na buhay pa si Yulon at muling nagsama sila ni Chan. Kaya't bumisita si Yi kay Dan sa ospital at dito nalaman natin na silang dalawa ay nagkasabwat. Pinlano nila ang lahat upang makuha ang kanilang mga nais. Si Dan ang nagsinungaling tungkol sa pagkamatay ni Yulon upang itigil ang paghahanap ni Chan. Bukod dito, sinabi rin ni Yi sa lolo ni Chan na nawala ang anak ni Yulon upang pilitin si Chan na magdiborsyo at magpakasal sa kanya. Ang alyansa ni Yi at Dan ay nagdagdag ng komplikasyon sa kwento. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kawalan ng tiwala at pagtataksil na naglagay sa ating mga bida sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa mga sumunod na linggo, ginawa ni Chan ang lahat upang mabawi ang tiwala ni Yulon. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa kanila at unti-unting naniwala si Yulon na nagbago na talaga si Chan. Natuklasan ng lolo ang tungkol sa bata at nagduda na ito ay kanyang apo. Dahil hindi siya kumbinsido, kinuha niya ng palihim ang isang hibla ng buhok ng bata at ipinadala ito para sa pagsusuri ng DNA. Nang dumating ang resulta, napatunayan ang bata ay apo niya. Sa nalaman, labis ang tuwa ni Chan at nangako na alagaan ang mag-ina. Ngunit hindi tinanggap ni Yi ang balita ng maayos. Sa katunayan, nagkaroon siya ng pagkamasama sa pag-iisip at tinukot ang bata. Tinala niya ito sa isang abandonadong bodega. Si Chan at ang kanyang kaibigan ay dumating upang iligtas ang bata. Upang ma-distract si Yi, pinakiusapan ni Chan na pakawalan ng bata na nangako na alis siya ng malayo.
Samantala, pumasok ang kaibigan niya mula sa likuran at nagawang sugpuin si Yi. Sa kabutihang palad, nailigtas nila ang bata at si Yi ay naaresto ng mga pulis. Sa huling eksena, muling humiling si Chan ng castle kay Yulon. Nangako siyang magiging mabuting asawa at mapagmahal na ama sa kanilang anak. Masaya, tumango si Yulon habang naluluha at tinanggap ang kanyang alok. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Narito ang iba pang videos magugustuhan ninyo. Paalam.